Tayo na po tayong lahat. Yan. Inaanyayahan po kayong lahat naman. Ba't ayoko? May narinig akong ayoko. Sige po. Pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, Happy Sunday! Happy Sunday! Ayan. Parang ang hina naman. Sunday, parang walang kain. Parang walang almusal. Nag-almusal ka ba, ate? Nakapag-almusal naman. Ulitin mo naman. Sabihin mo ulit, Happy Sunday! Yung may energy naman. Happy Sunday! So, bago natin simulan ng lahat, allow me to pray muna. Sige. Yes, Heavenly Father, O God, maraming pong salamat, Lord, sa araw na ito, Lord God. Thank you po, Panginoon, sa morning, Lord, sa opportunity, Panginoon, na makapunta ng church, Lord, at makapagpuri, Lord, sa pangalan mo. Thank you, Panginoon, sa safety, Lord God, na nakapunta kami dito, Lord, ng safe, God. And we pray, Panginoon, sa paparating pa lang, Lord, ingatan niyo po sila. At sa oras na to, Lord God, hayaan mong ikaw aming purihin, Lord God, pasalamatan at may taas ang inyong pangalan. In Jesus' name we pray, Amen! Ayan. Sige po. Sabay-sabay po tayo kakanta. Okay? Energy, ah! Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Ating awitin muli. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Energy! Tapat kailanman, hindi nagbabago. Let's clap our hands to Jesus. Ating awitin, pagpapalay, pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, papalain
sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah, Lord! Yes, God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, hayaan niyo pong patuloy ka naming awitan, Panginoon, ng mga bagong awit, Lord. Lord, maraming pong salamat sa araw-araw, Panginoon. Thank you, Panginoon, dahil sa kabila, Panginoon, ng pagsubok, Lord, sa buhay namin, Ikaw ay nariyan, Lord God. Hindi mo kami iniiwan. Sabi nga sa kanta, Panginoon, ang pag-ibig mo ay sapat at hindi nagbabago, Lord God. And this day, Lord God, kami aawit, magpupuri sa inyong pangalan, Lord. Hallelujah, God. Sabayan niyo po ako. Ating awitin. Pagsubok ay nasa aming harapan, kaso ay dumaan sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligaya. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan, O Panginoon, O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag
ikaw ay dama. Ikaw ay dama sa kahinaan. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya. Ang iyong presensya laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng bay at alinlangan. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa oras na ito, Church, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan na pinagkakaloob niya sa atin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's worship God. Let's sing. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat! Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Come on, let's sing. Katapatan mo, Let's praise God. Let's worship. ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo.
Thank you, God. Hallelujah. We thank you, Panginoon, dahil Ikaw ang sapat, Panginoon, para sa amin, Lord God. Hindi ang posisyon namin sa buhay, hindi yung trabaho namin, Panginoon. Hindi yung kung anumang bagay, Panginoon, ang nakakapag-satisfy sa amin, kundi Ikaw lang, Lord God. At hindi matutumbasan ng mundo yung pagmamahal, Lord, na galing sa'yo. Maraming salamat, Lord. Dahil narito kami, nagpupuri, Lord God. Thank you sa opportunity, God. At sa oras na to, Lord God, patuloy kami, Panginoon, magpupuri, papasalamat, God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ating awitin muli. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang tulad,
katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, Maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Thank you, God. Indeed, Lord God, wala kang katulad, Panginoon. At Ikaw ang tunay na Diyos, Lord God. Mula noon hanggang ngayon, Lord. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, handa na po ang aming puso't isipan, Lord God. Makinig, Panginoon, sa iyong salita. And we pray, God, na itong aming mapapakinggan, Lord God, ay aming mababaon, Panginoon, sa aming buhay, na magbabago, Panginoon, sa mga character namin, Lord God, mga behavior namin, God, at magagamit namin sa aming araw-araw, Lord God. Pinapasalamatan po namin kayo, pinupuri po namin kayo. Sa iyo pong lahat, papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Yan, buksan po natin ang ating mga ilaw. So magandang umaga po sa atin lahat. Pwede na po tayong umupo. Yung mga nasa likod po na mga kapatid natin. We care, pag-guide na lang po sila. Kung saan sila pwedeng umupo. Yan. So upo po tayo sa mga comfortable seats natin. Good morning. Batiin naman po natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya na nakatabi natin ngayon ng magandang umaga. Come on, batiin po natin sila. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, grabe no? Mga fresh na fresh. Hindi lang bagong ligo, talagang fresh na fresh ang datingan ng ating mga kapatid. Alright, sige po, upo na po tayo lahat. Okay? Yung mga nasa likod po na wala pang upuan, please, punta na po tayo sa harapan. Or kung meron pong comfortable seats dyan din sa likod, pa-assist na lang po tayo, we care for that. So yun po, I know we are all ready, prepared to listen to the Word of God. So hindi ko na po papatagalin. Tayo po ilabas na natin yung mga notebook natin at mga ballpen natin and ready to take note to listen to the Word of God delivered by our pastor, Pastor Adet Kulitoy. Thank you, Kuya Michael. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Very good. So bago natin pag-aralan ang ating ang salita ng Panginoon ngayong umaga, ay ibig kong magbigay sa inyo ng updates patungkol sa kasalukuyang kalagayan ng church na pinapatayo natin. So, pakita nga natin ang mga pictures, media team. Okay? So, dahil po nag-uulan for the last 3 weeks, ay hindi po nakapagtrabaho. Pero sa aking pagbisita within this week ay eto na po ang nangyari. So, hinuhukay na yung mga foundations ng mga main post. And then,
sa kabilang side ay tapos na yung ating perimeter fence. And ayon sa foreman na gumagawa doon ay in 5 to 6 months ay makikita na natin na nakatayo na ang lahat ng mga poste. And we are praying na on or before July 2026 ay makalipat na tayo doon for our 20th anniversary. So let's get excited. Actually, tuwing ako'y dumadalaw doon kasama si Mami Jess ay iba yung nakikita ko. Finished product na yung nakikita ko ron. And it is my prayer na mahawaan ko kayo ng enthusiasm and passion at the same time dito sa new place of worship na ating pinagpipray, and eventually God will grant us our request na matapos po ito on or before July 2026. So having said that, ngayong umaga ay tutuloy natin ang ating series in the book of Nehemiah entitled Rise Up and Build. Kung inyong maalala ay sinadya ko talaga na itong ating pag-usapan sapagkat if you will read the book of Nehemiah, it's all about starting all over again. It's all about rebuilding. Bagamat ang itinayo ni Nehemiah ay ang pader ng Jerusalem, I do believe na very important ito kasi their worship is affected. Hanggat ang pader ng siyudad ng Jerusalem ay hindi na itatayo, they are always open to enemy attack. Their worship of God will be greatly affected. That's why itong pader na to na nasira during the Babylonian Empire siege of Jerusalem ay napabayaan talaga ng mahigit 100 taon. And if you will remember, nabanggit ko sa ating mga nakaraang pinag-usapan, may mga tao talaga kontento na sila sa mga sira ng kanilang buhay. Ayaw na nilang gumawa ng paraan, okay na tayo sa ganito, wag na nating galawin yan. But not Nehemiah. And I also believe na sa ating mga buhay sa kasalukuyan ay pwedeng meron tayong kailangang bagong simula na gawin. O kaya naman ay meron tayong bagong project na dapat nating simulan, gawin at tapusin. Anyway, ngayong umaga, pag-usapan natin, when you work for God. This is part 5 ng ating series in the book of Nehemiah. And for this morning, ay tatalakayin natin ang buong kabanata ng Nehemiah chapter 4. So, kung hindi mahirap sa inyo, I would like to request all of you to please stand as I read our text this morning. Ako na lang ang babasa. And again, pwede ba pumikit tayo? Habang nakapikit tayo, mag-relax muna tayo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale. Close your eyes as I read our text for this morning, Nehemiah chapter 4. Nang mabalitaan ni Sanballat na itinatayo naming muli ang pader, nagalit siya ng gusto at hinamak kaming mga Hudyo. Sa harap ng mga kasama niya at ng mga sundalo ng Samaria, sinabi niya, ano ba ang ginagawa ng mga kawawang Hudyong ito? Akala ba nila may tatayo nila ulit ang pader ng Jerusalem sa loob lamang ng isang araw at makapaghahandog ulit sila? Akala siguro nila magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na mga bato.
Sinabi pa ng Amonitang si Tobias na nasa tabi ni Sanballat, kahit asong gubat lang ang sumampa sa pader na yan, mawawasak na yan. Agad akong nanalangin, O aming Diyos, pakinggan niyo po kami dahil hinahamak kami. Sa kanila po sana mangyari ang mga panunuya nilang ito sa amin. Madala sana sila sa ibang lugar bilang bihag. Huwag niyo pong patawarin ang pagkakasala nila at huwag niyo rin pong kalimutan ang ginawa nila dahil hinamak nila kayo sa harap naming mga manggagawa. Patuloy ang aming pagtatayo ng pader at nangangalahati na ang taas nito dahil ang mga tao ay talagang masigasig na gumagawa. Ngunit, nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Amonita at mga taga-Asdod, na patuloy ang pagtatayo ng pader ng Jerusalem at natakpan na ang mga butas nito, galit na galit sila. Binalak nilang lahat na salakayin ng Jerusalem upang guluhin kami. Subalit, nanalangin kami sa aming Diyos at naglagay ng mga gwardya araw at gabi upang maprotektahan ang mga sarili namin. Sinabi ng mga taga-Huda, pagod na kami sa pagtatrabaho. Napakarami pang guho na dapat hakutin. Hindi namin ito makakayang tapusin. Samantala, sinabi ng mga kalaban namin, biglain natin sila. Bago nila mapansin, napasok na natin ang lugar nila. Pagpapatayin natin sila at maihinto na ang pagtatrabaho nila. Ang mga Hudyo na nakatira malapit sa kanila ay palaging nagbabalita sa amin ng balak nilang pagsalakay. Kaya naglagay ako ng mga tao upang magbantay sa pinakamababang bahagi ng pader na madaling pasukin. Pinagbantay ko sila roon na magkakagrupo sa bawat pamilya at may mga armas silang mga espada, sibat at palaso. Habang pinag-iisipan ko ang kalagayan namin, ipinatawag ko ang mga pinuno, mga opisyal at mga mamamayan at sinabi ko sa kanila, huwag kayong matakot sa mga kalaban. Alalahanin natin ang makapangyarihan at kamanghamanghang Panginoon. Makipaglaban tayo upang maligtas natin ang ating mga kamag-anak, mga anak, mga asawa, pati ang ating mga bahay. Nang mabalitaan ng aming mga kalaban na nalaman namin ang balak nilang pagsalakay at naisip nilang sinira ng Diyos ang balak nila, bumalik kaming lahat sa ginagawa naming pader. Ngunit mula ng araw na yaon, kalahati lang sa mga tauhan ko ang gumagawa ng pader dahil ang kalahati ay nagbabantay ng may mga sibat, pananggalang, palaso at panangga sa dibdib. Ang mga opisyal ay nakatayo sa likod ng mga mamamayan ng Huda na gumagawa ng pader. Ang isang kamay ng mga nagtatrabaho ay may hawak na mga gamit sa paggawa at ang isa namang kamay ay may hawak na sandata. At nakasukbit sa baywang nila ang espada, ang tagapagpatunog ng trompeta ay nasa tabi ko. Sinabi ko sa mga pinuno, mga opisyal at sa mga mamamayan, malawak ang ginagawa nating pader at magkakalayo tayo sa isa't isa. Kaya kapag narinig nyo ang tunog ng trompeta, pumunta kayo agad dito sa akin. Ang Diyos natin ang siyang makikipaglaban sa atin. Kaya patuloy ang paggawa namin mula madaling araw hanggang magtakip silim. At ang kalahati ng mga tao ay nagbabantay na may dalang sandata. Nang panahong iyon, sinabi ko rin sa mga taong naninirahan sa labas ng Jerusalem na sila at ang mga alipin nila ay papasok sa lungsod kapag gabi upang magbantay. At kinabukasan naman ay magtatrabaho sila. Last verse. Kaya ako at ang aking mga kamag-anak, mga tauhan at mga gwardya ay hindi nakapagpalit ng damit. Dala-dala namin ang aming mga sandata kahit nakukuha lamang kami ng tubig. Nehemiah chapter 4. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Ako po ay naniniwala na ang ilan o marami sa amin ay meron ng sinimulan. O marahil ang iba naman ay nagsisimula pa lang
sa isang proyekto o bagay na pinagagawa mo sa kanila. Kasama rin po rito, Panginoon, ang pagpapatayo ng aming bagong bahay-sambahan doon po sa Congress, Panginoon. At ngayong umaga, Panginoon, sa pamamagitan ng istorya ng pagpapatayo ng pader noong panahon ni Nehemiah, ay makita po nito ang kahalagahan sa anumang aming itinatayo sa aming panahon ngayon. At sa pamamagitan ng iyong salita, mabigyan kami hindi lang ng inspirasyon, kundi yung marubdob na hangarin na kung anuman ang iyong pinagagawa, anuman ang aming harapin, problema, suliranin, oposisyon at iba pa, dahil sasamahan mo kami, nakakasiguro kami ng aming tagumpay. Iyon na pong pagpalain ng bawat isa sa amin ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Thank you very much. You can take your seat. When you work for God, ibig sabihin yan, bawat isa sa atin ay merong ginagawa para kay Lord. Sa kalagayan ni Nehemiah at ng siyudad ng Jerusalem, ang kanilang ginawa ay ang pagtatayong muli ng kanyang pader. Sa ating panahon ngayon, marahil kung ikaw ay estudyante, iyon ang sinisimulan ang pagtatayo ng iyong career sometime in the future. Kayo naman na mga young professionals, I do believe na meron na kayong mga sinimulang mga projects, but at the same time, along the way, naka-encounter po kayo ng mga difficulties, and probably at this point in time, hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Siguro naman ang iba sa atin ay nagpaplano sometime in the future regarding our family, our career, or maybe business. Siguro ang iba sa inyo, mayroong project para sa iyong spiritual growth and development. And I do believe, whether we like it or not, all of us here are building something. And I want all of us to consider whatever it is that you are building today, consider it as a work from the Lord. So dito sa ating pag-uusapan ngayong umaga, ay gusto kong i-summarize sa 3 major points yung ating pag-uusapan. Ano yan? When you work for God, expect opposition. That's point number 1. Point number 2, when you work for God, eliminate obstacles. And number 3, when you work for God, emphasize the offensive. You will notice our 3 major points ay madali lang tandaan. EO, EO. Parang executive optical ang datingan. Tama ba? So ano ibig sabihin yan? Whether your project is your own personal and spiritual development, you have to have these 3. Haharapin mo yan. Whether your project is the improvement of your family, haharapin mo yan. Whether ang pag-aaral mo ang iyong project, haharapin mo yan. Whether gusto mo na magpamilya sometime in the future, haharapin mo yan. Whether you are building your career or business, haharapin mo yan. So para maunawaan natin yan, let us study this in details when you work for God. Point number 1 is expect opposition.
very clear naman when you look at the Bible, tuwing ang Diyos ay may ipinagagawa, laging merong kokontra. The Bible is very clear. Ang ating kaaway ay hindi tao. Pero pwedeng gamitin ng demonyo ang tao para hadlangan tayo sa proyektong pinagagawa sa atin ng Panginoon. The Bible says, our enemy is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Hindi siya leon. He is like a roaring lion. Kasi sa Biblia, isa lang ang totoong lion. And that is Jesus, the Lion of the tribe of Judah. Ibig sabihin, yung karanasan nila noon, na habang sila'y nagtatayo ng pader ng Jerusalem, na may kinalaman at makakaapekto sa kanilang pagsamba sa tunay na Diyos, ay hinadlangan. At ganon din tayo ngayon. Every time we say to ourselves, let us arise and build, the enemy will always say, let us arise and stop them. And that is exactly what is happening here. So, pag meron kang project, asahan mo na may kokontra. At dito makikita natin yung dalawang klase ng opposition. Ang una ay external opposition. Ano ibig sabihin ng external? Ito yung mga hahadlang sa'yo na galing sa labas. At ano-ano yung mga external opposition na naranasan nila Nehemiah when they start rebuilding the walls of Jerusalem. Ang unang opposition nila ay tinatawag nating mockery. Sa Tagalog, ginawang katatawanan. Sabi ng verse 1 and 2, now, it came about that when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became furious and very angry and mocked the Jews. Ang salitang mock sa Tagalog, nililibak, ginagawang katatawanan. And notice yung emotion ni Sanballat. Sabi rito, he became furious and very angry. Sino ba si Sanballat? Si Sanballat ay isang Samaritan. And when you look at the Bible, ang mga Samaritan ay mortal na kaaway ng mga Hudyo. And because of that, I believe, nung ang siyudad ng Jerusalem ay sinakop ng Babylonian Empire at winasak yung templo, winasak yung pader, kinuha ang lahat ng gamit sa templo at dinala sa Babylonia, marahil ay tuwang-tuwa ang mga kolokoy na to. However, when the king of Persia gave permission kay Nehemiah na itayo ang pader ng Jerusalem, nagagalit siya. Alam nyo, kaya siya nagagalit kasi hindi niya pwedeng kontrahin yung utos ng hari kay Nehemiah. So dahil wala siyang magagawa sa utos ng hari ng Persia, ibinubuntun niya yung kanyang galit sa mga Hudyo na mortal nilang kaaway. At ang sabi rito, and mocked the Jews. Next verse. He spoke in the presence of his brothers and the wealthy men of Samaria, so si Sanballat,
ay isang Samaritan from Samaria at kinausap niya ang kanyang mga kababayan, mga kapatid at ang mga mayayamang Samaritan. Why do you think he spoke to the wealthy men of Samaria? Funding. Okay? What are these feeble Jews doing? Notice I gave emphasis on the word feeble. Alam niyo ibig sabihin ng salitang feeble? Sa Tagalog, parang ang sinabi rito ni Sanballat, may balak pala silang itayong muli ang pader ng Jerusalem, mga mahihinang nilalang. Grabe! Grabing pangungutya. Ginawa talaga silang kengkoy sa harapan ng mga Samaritans. And then ang sabi niya, are they going to restore it for themselves? Can they offer sacrifices? Can they finish in a day? Can they revive the stones from the dusty rubble, even the burned ones? So sa paningin ng mga kaaway ni Nehemiah, huwag niyo kaming lukuhin. Kahit may permiso kayo sa hari, hindi niyo kayang itayo ang pader ng Jerusalem. At kung tatangkain niyong itayo yan, sisiguruhin namin, ako si Sanballat, bukas hindi na kayo sisikatan ng araw. Sumagot si Nehemiah, Sanballat, sanbala ka lang. Anyway, so makikita natin when you work for God, as in the case of Nehemiah, asahan mo na may opposition. Tuwing dadalaw ako sa ating site, tinatanong ko yung foreman, meron na bang sumita sa inyo? Wala pa naman po, Pastor. Hinanapan ba kayo ng permit? Wala pa po, Pastor. Understandable yun. Wala pa lumulutang eh. Pero, nakahanda ako. Mabuti kung walang kokontra, di tuloy-tuloy yung project natin. Kaya lang, I do believe, pwedeng merong kumontra. Pero dahil naniniwala tayo, ito'y gawain ng Panginoon, kahit anong kontra ang gawin, pag ginusto ng Diyos na matapos yan, matatapos talaga yan sa kanyang tamang panahon. Amen. So, external opposition, ginawa silang katatawanan. Hindi lang yon. Ang pangalawang opposition is in the form of ridicule. Ano yung ridicule? Pambihira, masyado nyo namang minaliit. Inalipusta. At dito, lilitaw uli ang isang karakter na kaaway ng mga Hudyo. Ang sabi rito, now, Tobiah, the Ammonite, another mortal enemy of the Jews, was near him and said, even what they are building, if a fox should jump on it, he would break their stone wall down. Grabe naman. Grabe naman to si Tobiah. Alam mo, sabi niya sa kanyang pangungutya, hayaan niyo silang magtayo. Kasi, pag tinalunan lang yan ng malaking pusa, giba na yan. Para bagang sa wikang Pilipino, ay nako, pag may umihing aso sa pader na yan, tumba na yan pader na yan. Kasi paano umihi ang aso sa pader? Tinataas niya yung paa niya, di ba? Bakit tinataas ng aso yung kanyang paa? Pag umiihi sa pader, baka madaganan siya ng pader. Kaya sabi niya, yun. Pero, imposible. Kasi yung lapad ng pader, 3 meters. Pero ang sabi ni Tobiah, talunan lang yan ng malaking pusa, tumba na yan.
In other words, yung opposition nila talagang masyado silang minaliit. Mapapansin natin, yung mockery tsaka ridicule, puro salita ng bibig, criticism. Pero yung pangatlo, matindi. Conspiracy. Ito na ang medyo matindi. Kung hindi namin kayo mapatahimik sa pamamagitan ng mga salita, pananakot, pangungutya, pangmamaliit, magiging marahas kami para sa inyo. Anong sabi rito? Now, when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Asdodites heard that the repair of the walls of Jerusalem went on. In other words, kahit pa puro pananakot sa salita ang kanilang gawin, tuloy sila sa kanilang rebuilding construction. At nung makita nila ito, mukhang tatapusin nila. Tapusin natin sila. So they conspired, at etong sabi, and that the breaches began to be closed, they were very angry. All of them conspired together to come and fight against Jerusalem and to cause a disturbance in it. Dito makikita natin na yung external opposition obviously galing sa kanilang mga kaaway in the form of criticism and conspiracy. Anong sumunod na sinabi sa verse 11? Our enemies said, they will not know or see until we come among them, kill them, and put a stop to the work. Grabe. So talagang desidido yung kanilang mga kaaway nung panahong ito na hindi maitayo yung pader. Kasi gaano ba kahalaga ang pader ng Jerusalem sa kanyang siyudad? Kasi nando sa loob yung templo. The center of worship. And as long as the walls of the city of Jerusalem are broken, anytime pwede silang pasukin. Pero dahil sinisimulan na nilang isara yung mga sira ng pader, ibig sabihin, pag natapos yan, hindi agad-agad sila pwedeng pasukin ng kanilang mga kaaway. That's why they were very angry. Now, marahil wala namang ganyang pangyayari sa inyo dahil may sinisimulan kayo. Pwedeng i-chismis kayo, gawan kayo ng kwento, okay lang yon. Pero ang matindi nung panahon ni Nehemiah, papatayin talaga sila. In other words, when we work for God, we should expect opposition from the outsiders. Pero alam nyo ba, ang pinakamatinding opposition, hindi galing sa labas. Galing sa loob. That's why the next opposition is called internal opposition. And I believe ito yung pinakamatindi. At kapag ito hindi na-solve ni Nehemiah, malamang hindi na matapos ang rebuilding ng walls of Jerusalem. So, sa paanong paraan na merong kontra, hindi lang sa labas, kundi sa loob mismo ng syudad. Number one, it is in the form of discouragement. Grabe. Sabi ng verse 10, thus in Judah it was said, the strength of the burden bearers is failing, yet there is much rubbish, and we ourselves are unable to rebuild the wall. Ay, grabe ito. Napagod sila yung gumagawa. At sa halip na makita
na 50% tapos na yung walls, ang nakita nila, ano? Yung mga basura, yung debris, yung natapong mga nagkalat na mga bato. At totoo naman yan. Kasi nung sinira yan ng Babylonian Empire, talagang dinurog nila yan. Ibig sabihin, yung trabaho ng pagtatayong muli ng pader ng Jerusalem, aalisin mo muna lahat ng kalat bago mo simula ng pagtatayong muli. Notice, na-discourage sila kasi, una, nawalan sila ng lakas, napagod. Pangalawa, namangha sila sa dami ng kalat at basura na kailangan nilang linisin. I believe, sa proyekto na ating gagawin sa ating pamilya, paaralan, or even in the workplace, or even in the church, discouragement can come in. Ano ba ang nangyayari kapag na-discourage ang isang tao sa kabila na meron siyang proyekto na alam niyang pinagagawa ng Panginoon sa kanya? Let me suggest to you 3 things na pwedeng gawin ng discouragement tuwing meron tayong itinatayo. Una, discouragement saps your strength. Siyempre, manual labor yan, mapapagod ka. Pangalawa, discouragement shifts your focus. Instead sa trabaho nakatingin sa kalat. Naranasan nyo na maglinis ng bahay? As in general cleaning? Tinanggal nyo yung mga hindi gamit na at alam nyo na dapat itapon na, itinabi nyo sa isang lugar, tapos nung binabalik nyo na yung mga pwede, namangha ka, mas marami yung basura. And that is exactly what is happening here. Discouragement shifts your focus. And then thirdly, discouragement spoils your confidence. Anong sabi nila? Hindi na natin ito kayang tapusin. Parang sinasabi nila, hayaan na lang natin itong ganito. But not Nehemiah. So when you work for God, tuwing may gagawin tayo para sa Panginoon, expect opposition. And the opposition comes in 2 ways. External, internal. And I believe mas matindi yung internal opposition, and that is in the form of discouragement. Meron pang pangalawa. Fear. Natakot. Ano ang sabi ng verse 14? When I saw their fear, I rose and spoke to the nobles and the officials and the rest of the people. Do not be afraid of them. Kasi may pagbabanta na nga, papatayin sila. Next slide. Do not be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome. And fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Ano ibig kong sabihin? Ano ibig kong makita natin? Nung makita ni Nehemiah, who was the leader in rebuilding the walls of Jerusalem, nakita niya discouraged, nakita niya takot. Ang ganda ng kanyang sinabi, laban lang. Makakalaban tayo kasi alalahanin ninyo, kasama natin ang Panginoon. 3 ang kanyang sinabi. Fight for your family, fight for your faith, fight for your future. In other words, ganito, kung ikaw ang nakakita na meron kang dapat simulang pagbabago sa inyong pamilya, at nakita mo yung kasama mo sa pamilya, discouraged, natatakot, then I would say, dalhin mo sila sa Panginoon and then fight.
fight for your family, fight for your faith, fight for your future. Kasi hanggat hindi natatapos ang pader ng siyudad ng Jerusalem, they were always in danger of being attacked. But most especially, their worship of one true God is always affected. So, ano ibig kong makita natin? When you work for God, tuwing may project ka para kay Lord, at yan ay pinagagawa sa iyo ng Panginoon, hindi yan madali. Hindi yan madali. Kahapon po ay may kausap kami, mag-asawang pastor, at nasaksihan ko po yung kanilang church building construction. Nalaman ko po na nung sila ay nag-start ng church building construction, ang hawak nilang pera, 800,000 pesos. Ngayon po, halos tapos na yung 3 palapag nilang church dan po sa Marilao. And I do believe this couple met with us yesterday just to encourage us kasi nalaman po nila nagpapatayo rin tayo ng ating sariling place of worship. Marami po silang opposition na hinarap. Tayo, so far, wala pa naman. Wala pa naman. Hopefully, hanggang matapos, wala. Alright? But I don't think so. But anyway, so when you work for God, expect opposition. Whether personal project, family project, school project, trabaho project, ministry project, laging may opposition yan. External and internal. So what should you do? Paano pag may kumontra, anong gagawin natin, Pastor? Of course, that leads us to point number 2. Eliminate obstacles. Siyempre dahil may kontra, alisin ang kontra. Parang yung nililigawan mong babae. May karibal ka. Anong gagawin mo? Eliminate the karibal. O di ba? Para sa'yo na siya. Okay? Anyway, I'm just kidding. Eliminate obstacle. Ibig sabihin ganito, dahil yan ay gawain ng Panginoon, merong kokontra. E di syempre, anong gagawin mo sa kontra? Alisin mo. Ano? Ano ang pinakamabisang paraan? Let me say that again. Ano ang pinakamabisang paraan para lahat ng kontra, externally at internally, sa proyektong pinagagawa ng Panginoon, maalis lahat? I will suggest just one. Prayer. So how did Nehemiah and his friends eliminate the obstacle? Number 1, prayer. Why? Because prayer is always the first line of defense. Kapag kayo po ay nakaka-enkwentro ng mga opposition, personally, family, in the school, in the workplace, even in the ministry, the first line of offense, of defense, is always to pray. And that is exactly what Nehemiah did. At kung maalala ninyo, sa chapter 1, nung malaman niya ang kalagayan ng siyudad ng Jerusalem, na hindi niya nakita kahit kailan, 4 na buwan siyang nanalangin, nag-ayuno, pero at the same time, gumawa ng plano. So ano ang sabi ng verses 4 to 5? Sabi rito, Hear, O our God, how are we despised? Return the reproach on their heads and give them up for plunder in a land of captivity. Do not forgive their iniquity
and let not their sin be blotted out before you, for they have demoralized the builders. Alam nyo, minsan, ako guilty rin ako rito eh. Lalo na sa kalsada. Pag merong mga inkwentro na nangyayari, usually, ang normal response natin, magalit, gantihan. Yung taong nakasakit sa atin o marahil nakasagi ng ating sasakyan. Pero dito, tinuturuan tayo na Nehemiah ng ganito. Pag may kumukontra sa inyo, nangaargabyado, huwag niyong gagantihan. Isumbong mo kay Lord, hindi kay Tulpo. Isumbong niyo kay Lord. Parang sinasabi dito ni Nehemiah, Lord, bahala ka na sa mga kulukoy na yan. Kung kami lang, gaganti kami, pero mas matindi pag ikaw gumanti, Panginoon. At di ba may tinuro ang Panginoong Jesus sa bagong tipan? Anong gagawin mo sa kaaway mo? Pray for your enemies. Bless them. Kasi sa lumang tipan, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Gantihan talaga. Pero sa mga tagasunod ng Panginoong Jesus, it's the other way around. We bless them, we pray for them, and we let God do the avenging. Lord, bahala ka na. Actually, minsan guilty ako sa ganitong prayer. Lord, kunin mo na. Actually, itong mga nakaraang mga linggo, dahil lumalabas na talagang maraming korupsyon sa ating gobyerno, isa lang palagi ang komentaryo ko, sawayin nawa kayo lahat ng Diyos. O bahala na si Lord. Malay mo, isang araw, mga matay lahat yan, sabay-sabay. O di ba? Bagong Pilipinas talaga yan. Anyway, so, how do you eliminate obstacles? Paano mo hahawiin, lulutasin ang mga kumukontra sa proyekto na pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Either personal, family, pag-aaral, career, love life, or anything. Daanin sa panalangin. Pangalawa, letter B, more prayers. Napansin nyo, habang tumitindi yung threat kila Nehemiah, mas lalong tumindi sila sa panalangin. More prayers! Verse 9, but we prayed to our God, and because of them, we set up a guard against them day and night. Ito na yung panahon na nabalitaan nila, lulusubi sila at papatayin sila. Anong ginawa nila? Nanalangin pa rin sila, pero nagbantay naman sila. Hindi naman sila pwedeng tutulog-tulog. Umaksyon din sila. Sa paanong paraan? Nagbantay sila. Balik tayo sa construction ng church. Pagdalaw ko this week, sabi ko, ba't may aso kayo? Saan galing yan? Pastor, dinala po namin dito para meron kaming bantay sa gabi. Kasi po doon sa site, ando na po yung ilang materyales gaya ng mga bakal para sa gagawing poste, mga anilyo, semento, at iba pang mga gamit. Kasi binigyan ko sila ng warning, mag-ingat kayo kasi sa subdivision na to, may mga ilang tao na may dalang sako, hindi naman si Santa Claus, pero pag pumasok ng subdivision, yung sako walang laman. Pero paglabas ng subdivision, punong-puno na yung sako nila. Ang tawag natin sa kanila, Kalakal Boys. Sabi, Pastor, nagbabantay naman kami. Yung kasing tulay sa bagong silang, yung bagong gawa, ang daming bakal na nakalawit niya sa gilid eh. Ewan ko ba't hindi nila tinatapos. Pansinin po ninyo, kung pupunta ka ng bagong silang, unti-unting nawawala yung mga bakal na nakatayo. Why? May lumalagari paggabi.
at nilalagay sa sako. But anyway, ang ginawa nila Nehemiah to eliminate obstacle, prayer, first line of defense. At habang tumitindi ang banta sa kanila, tumitindi rin ang kanilang panalangin. And then thirdly, prayer pa rin. Grabe naman to. Talaga bang ganun ang unang paraan to eliminate obstacles? Prayer, first line of defense, more prayer? Yes, because prayer is powerful. Look at verse 15. When our enemies heard that it was known to us and that God had frustrated their plan. Hallelujah. Sino ang bumigo sa kanilang masamang plano na patayin yung mga gumagawa ng pader? Sila ba? Hindi. Ang Panginoon. Then all of us return to the wall, each one to his work. Meron tayong mapapansin sa panalangin ito pag binasa niyo yan. Una, ang panalangin ay laging nagsisimula sa mga leader. Salamat, Kuya Owel. Pangalawa, ang panalangin ay ginagawa ng mga manggagawa. Not only the leaders, but the laborers as well. Bottom line, ang panalangin ay gawaing lahat ng mga tagasunod ng Panginoon. Amen. That leads us to our last point. Point number 3. Siyempre, hindi lang pwede depensa. Dapat meron ding opensa. Okay? So, when you work for God, expect opposition, eliminate the obstacles. The opposition will come in two ways, external and internal. And then, to eliminate the obstacle, you have to pray as the first line of defense. You have to pray more because prayer is powerful. And the third and last point, emphasize the offensive. Anong ibig sabihin ng emphasize the offensive? Hindi po yan nangangahulugan na tayo po ay laging nasa defensive mood. Dapat marunong din tayo ng offensive. So paano ginawa yan ni Nehemiah? Ang una nilang offensive, fight for your family. Fight for your family. Look at verses 13 and 14. Then I stationed men in the lowest parts of the space behind the wall. Yung pinakamababang bahagi ng pader, dahil mababa, madaling pasukin ng kaaway. Naglagay siya ng tao. The exposed places, and I stationed the people in families. Ano hawak nila? With their swords, spears, and bows. 14. When I saw their fear, I arose and spoke to the nobles, the officials, and the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, for your sons, for your daughters, your wives, and your houses. The word fight was repeated 2 times in 2 verses. In other words, ganito. Dapat marunong tayong ipaglaban ang ating pamilya. Hindi labanan ang pamilya. Ipaglaban. Because when you fight for your family, I said it a few moments ago, you fight for your faith and you fight for the future of your family. Merong ilan sa inyo rito, for the first time in your family, ikaw pa lang ang nakagraduate sa college. That's good. But you have to fight for your family. You have to fight for your future. Dalhin mo sila sa pananampalataya sa Panginoon. So that's the first offensive. Fight for your family. Are you familiar with the story of Esther? Ang istorya ng Book of Esther, kakontemporary niya yung Nehemiah.
In fact, pinaniniwalaan po na yung katabi ng hari na kaharap ni Nehemiah sa chapter 2 ay walang iba kundi si Queen Esther. Kaya siya binigyan ng permit, ng provision, ng protection, ng permission. At kung inyong maalala, in the book of Esther, merong isang character doon, ang pangalan niya ay Haman, na galit kay, sino yung tiyuhin ni Esther? Mordecai. Kasi hindi siya yumuyuko kay Haman. So one time, nagplano si Haman na sa pamamagitan ng hari, patayin ang lahat ng Hudyo. And to cut the long story short, nalaman ng hari na ang asawa niyang si Esther ay isang Hudyo. Gumawa siya ng another law na ano yun? Pwede niyong ipagtanggol ang inyong mga sarili. At nagkaroon po ng kaunting kaguluhan sa imperyo ng Iran noong panahon na yon. Yun po ang panahon ni Nehemiah at ni Esther. They were contemporaries. But anyway, fight for your family. Pangalawa, continue in the work of God. Tuloy niyo lang. Ako po, ina-anticipate ko ang isang possible obstacle natin, finances. Sa kasalukuyan po, kung gusto niyo pong makita ang current update ng ating church building fund, punta lang po kayo sa office. Pero bago kayo pumasok, may toll gate. 500 per head, per entry. Saan mapupunta yon? Sa church building fund. Kidding aside, pwede nyo pong silipin, andun po yung update. Magkano nang nalikom natin, ano nang nagastos, ilan na lang ang natitira. And gusto ko lang ulitin sa inyo, nangangailangan po tayo ng 14 million pesos para matapos yon. At iniisip ko, bakang life group nila Alex ang magplano para itakbo ang isang ATM dito sa Pilipinas. Kasi magkano ang laman ng isang ATM? ATM. Kaya nga, ATM. 80 million. Anyway, kidding aside. Actually, may mga biruan pa kami niyan, konti lang. Ano kaya lahat ng dating primary leaders, bato para kay Kristo? Ibebenta yung isang bato. Magkano isang bato ngayon? 300,000, di ba? 25 yung dating primary leaders, so that would be 25 times 300,000. Magkano yon, Julius? 25 times 300,000. Almost 7 million ata. Dads, ba't di ka sasama? Siyempre, senior na ako, bawal biyakin. Kayo na lang, bata pa kayo eh. Anyway, let's go back to this. Continue in the work of God. So, ako po ay naniniwala dahil sa track record ng Panginoon sa ating simbahan for the last 19 years. Hindi ho tayo na-demanda dahil hindi tayo nagbayad, hindi tayo naputulan ng kuryente. Wala po tayong history na ganon. And that's why yun po ang aking reference na matatapos po yung building construction natin sa tulong po ng ating Panginoon. Siyempre, sa tulong din po ng bawat isa sa atin. Anyway, sabi ng verse 16 and 17, from that day on, half of my servants carried on the work, while half of them held the spears. So kalahati nagtatrabaho, kalahati nagbabantay. Baka umatake ang kalaban. Held the spears, the shields, the bows, and the breastplate, and the captains were behind the whole house of Judah. 17. Those who were rebuilding the wall and those who carried burdens took their load with one hand doing the work and the other hand holding a weapon. Napansin nyo yung posture nila? Yung isang kamay ang hawak ay kutsara, naglalagay ng halo. Yung isang kamay hawak espada. Pag may pumasok dito, paluin ko to ng kutsara eh.
And that is a good strategy. Working and defending at the same time. Pero ito ang pinakagusto ko. Actually, wala pong nangyaring sagupaan. You know why? Ito ang sekreto. Our God will fight for us. Hallelujah. Si Lord talaga ang lalaban para sa atin. Sabi ng verse 20, at whatever place you hear the sound of the trumpet, rally to us there. Our God will fight for us. Abay, siraulo na lang siguro ang isang tao, anumang grupo, na kalabanin ng Diyos. Obviously, hindi sila mananalo. Ano po ang ibig kong makita natin? Tayo po ay nasa series ng historical book, isang kwento, isang narrative, Book of Nehemiah. It's all about leadership. It's all about building a project, just like what we are now having, building our place of worship. And I do believe, itong series nating ito will create a momentum, and by God's grace, and by God's faithfulness, and by God's provision, yung larawan na nasa kaliwa natin, isang araw, mahawakan natin yan, malalakaran natin yan, at dyan sa lugar na yan, sasambahin natin ang ating Panginoon, our God who is fighting for us. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So dito makikita natin yung kanilang unity. They are united in the process of the work. They are united in the protection of the work. And they are united in the progress of the work. Wala po dyan. In closing, sabi po ng Romans chapter 8, verse 31. What then shall we say to these things? Anong masasabi natin sa mga bagay na ito? Ano yung mga bagay na ito? Sa mga naunang talata po, mula verse 28, 29, and 30. Sabi po rito, if God is for us, who can be against us? Dahil kasama natin ang Panginoon, anumang project ang ginagawa mo ngayon, personally, dahil kasama mo ang Panginoon, makakasiguro ka ng tagumpay. Ano ang project ang ginagawa mo sa iyong pamilya? Dahil gagawin mo yan para sa Panginoon, I believe ikaw ay magtatagumpay. Ano mang project sa paaralan, sa workplace, your career, or even your business, dahil yan ay pinagagawa sa iyo ng Panginoon, definitely, dahil kasama natin ang Panginoon, ang dulo niyan, tagumpay galing sa ating Panginoon. Amen? Tatayo po tayo habang pumapalakpak tayo sa Panginoon. At sasamahan natin ng sigaw. At sasabihin natin, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. I believe bawat isa sa amin ngayong umaga, kasama ang mga nanonood online, ay merong specific project galing sa iyo. It could be personal, it could be family, it could be pag-aaral, it could be career, it could be business, it could be ministry, at kasama po rito ang church building construction. Lord, we thank you. Kasi kahit merong opposition, dadaanin namin sa panalangin to eliminate every obstacle. And the greater the opposition, the greater our prayers will be. At salamat po, Panginoon, kasi dahil ang mga proyektong ito ay galing sa iyo,
definitely, matatapos po ito according to your timeline, according to your will, according to your plan. At ngayong umaga, Panginoon, marami pong salamat. At dahil kasama ka namin, walang sino man ang lalaban sa amin. Kung kaya dahil dito, Panginoon, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa matagumpay na pagtatapos ng lahat ng mga proyekto na pinagagawa mo sa amin, personally, family, career, love life, business, and whatever. We trust in you, Lord. At ang aming tugon ngayong umaga is to praise you and to worship you. Awitin natin ang awiting ito as our response this morning. Let's sing together. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Pwede ba palakpakan muli natin ang ating Panginoon? Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. At kung papaanong ikaw ang nagbigay ng tagumpay noong panahon ni Nehemiah upang itayo ang pader ng siyudad ng Jerusalem, naniniwala po kami, anuman ang aming itinatayo ngayon, na iyong ipinapagawa sa amin, ito po ay magkakaroon ng kaganapan at bawat isa sa amin ay magtatagumpay. Kung kaya dahil dito, ibig ka naming purihin, ibig ka naming sambahin sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong walang maliw na pagmamahal.
Taas natin ang ating dalawang kamay at tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. And amen. And amen. Amen. Okay, bago tayo umupo, humanap nga ng tatlong katabi mo. Sabi mo sa kanya, magtatagumpay tayo dahil sa Panginoon. Ayan. Sige po, makakaupo na po tayo lahat. Okay. Grabe no, ang ganda ng share sa atin ni Dads. And I believe lahat tayo dito, may mga binibuild tayo ngayon sa mga buhay natin. And my prayer is that the same thing din na unti-unti even may mga opposition or even may mga struggles, on that process, mabuo natin yung mga, mabuild natin yung dapat nating mabuild. So with that, kunin na po natin yung mga tithes and offering envelope natin. Kung meron na po, hawakan na natin sila lahat. And let's call it, yung tithes and offering na meron tayo ngayon, let's call it a seed or a brick. Okay? A brick. A brick something na ilalagay natin dun sa binibuild natin ngayon sa buhay natin. And i-centralize natin yung prayer natin doon sa binibuild natin ngayon. I believe lahat tayo dito may mga specific prayers tayo ngayon na pinagpe-pray sa Panginoon for, siguro iba sa atin for the longest time. And right now as we pray to God, let us remember that kind of prayer. Let us remember that thing. Then itaas natin ito sa Panginoon as we give our tithes and offerings. So ready na po tayo lahat? Parang hindi pa. Feeling ko, parang tayo ngayon. Joke lang. Hawakan po natin mga tithes and offering natin. And yung mga magsisend po online, meron po tayong GCash, meron din bank account na kung saan pwede po tayo mag-send ng ating tithes and offering. So with that, tayo po tayo lahat. And let us pray. Lord, we are excited. Let us pray. God, we are excited to give. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ito to give back to you. And Lord, this is a break, isang parte ng isang bagay na binibuild namin ngayon. Lord, hindi ko po alam kung ano po yung pinag-pray ng bawat isa, but Lord, you know it well. Alam mo po, Panginoon, yung iba dito matagal na itong pinag-pray, yung iba dito matagal na itong hinihiling sa'yo, yung iba dito niluluhod na ito sa panalangin sa'yo. And Lord, we pray na itong mga panalangin na ito, Panginoon, matupad by your will, Panginoon, kung lolobuin mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa opportunity to give back to you. We are excited for this, our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Everybody celebrate.
Alright, maraming salamat po sa ating lahat. So with that, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtanggap natin ng donation for our church building. I believe yung iba sa atin dito nakapagbigay na maraming salamat po sa inyo. And to those people who still want to donate sa atin pong church building, construction po ng ating church building, lapit lang po tayo kay na Kuya Joel and Ate Jeno as they are our project leader po pagdating po dito. Specifically po, yung mga binibenta rin natin na mga pre-love items na meron po kayo. Tumatanggap pa rin po tayo. At kung gusto niyo naman bumili, lapit lang dito.